Vice Mayor, Mayor Joy Belmonte, at Vice Mayor Gian Soto. Welcome po to our event. Back in 2020, noong ako po ay nagsimulang madestino sa Quezon City Government at nakausap ko si Vice Mayor Gian Soto, ako mismo ay isang anak din. Ako ay may magulang pa, ako ay may nanay pa. Wala akong anak pero meron akong pamangkin. So naniniwala po ako sa pangkalahatan, na kapag ang isang pamilya ay matatag, kapag ang isang pamilya ay may suporta sa isa't isa, yung pamilyang yun may tuturing po na isang matatag na pamilya at kahit kailan, anong problema, anong suliranin ang dumating, siguradong malulusutan po nila yun. Naaalala ko pa nung inintroduce namin ang Strong Families Program sa Pilipinas nung late 2018, bago pa mag-pandemic. At nang panahon na yon, there were only 23 people. And then, Quezon City really decided and invested in this program. And now, seeing all your faces dito sa room na to, talagang goosebumps para sa akin na umabot ng ganito karami. Balikan natin yung tunay na karakter ng isang Pilipino. May takot sa Diyos, mahal ang pamilya, nagsaserbisyo sa bayan. At lahat ng yan ginagawa na walang kapalit. At simulan natin sa ating pamilya. Amen? So, nais po namin na pasalamatan kayo at sana yung mga natutunan ninyo sa Strong Families Program ay hindi po ninyo kakalimutan. Sana po ito ay isa buhay, isa puso ninyo para maalagaan natin ang kalusugan at mentalidad ng ating mga pamilya. So maraming salamat po. Welcome po at mag-enjoy po tayong lahat. Kasama doon sa mga itinuturo ng ating mga counselors, peer educators, and even teachers, masama ang droga sa katawan at maiiwasan ng droga sa pamamagitan ng disiplina at tamang turo. Pero ang tumbok ay iisa upang maiwasan ang pagiging biktima ng paggamit at negatibong epekto ng ipinagbabawal na gamot. Sa magulang, sino yung gustong mag-share? Ano yung na-experience ninyo nung nag-attend kayo sa programa? Marunong tayong humingi ng patawad sa mga anak natin kung ano man ang nagawa natin sa kanila. At turuan natin din ang mga anak natin kung ano man ang pagkakamali nila. Dapat yon, kailangan nila matutunan din na huwag nilang gawin ulit. Yung mga daddies, mga na nandito, mga nanay, tatay, mga leaders ng family, tandaan po ninyo, marami mga trabaho sa mundo. Merong presidente, senador, congressman, businessman, doktor. Lahat ng yan pwedeng palitan anytime. Sa isang iglap, pwedeng mawala lahat yan eh. Pwedeng may pumalit. Pero bilang mga leaders ng family natin, walang ibang pwedeng pumalit sa atin. So it's very important for us to remember it all boils down sa relationship.
celebrate to ng kada. Dahil sa totoo lang po, there is only one way for us to win the war against drugs. And that is by protection and strengthening every Filipino family. Tandaan po ninyo, sa pamilya po, ang unang binibiktima ng illegal drugs ay hindi lang isang tao, kundi lahat po ng bumubuo ng pamilya. Tandaan po ninyo, we are leaders of our family. We have a mission to protect and to provide a good future for our family. At higit sa lahat, yung pagmamahal na iaalay natin sa Diyos, kapwa at bayan, dapat walang kapalit yan. Dahil ito ang mission natin sa buhay. At kapag naging ganito ang direksyon ng bawat pamilya, maka Diyos, maka tao, maka bayan, unti-unti na po mararamdaman natin aangat ang komunidad, aangat ang ating syudad, aangat ang ating bansa. Tandaan po natin, strong families build strong cities that build strong nation.